Sa maliit na bayan ng San Miguel sa lalawigan ng Laguna, nagkaroon ng pag-asa ang mga mag-aaral nang dumating si Ginang Ramirez sa kanilang paaralan. Ngunit kahit na siya ay nagdulot ng kakaibang pag-asa, may ilan pa ring nag-aalala. Mabuhay sa inyong lahat. Ako si Ginang Ramirez, ang inyong bagong guro sa asignaturang kasaysayan. Isasalin ko sa inyo ang aming kultura at kasaysayan upang maging gabay ninyo sa inyong pag-unlad. Sa kabila ng kanyang matamis na ngiti at maayos na pakikitungo, may ilang estudyante na hindi komportable sa kanya dahil sa kanyang matalim na mga mata at misteryosong kilos. Sa unang linggo ni Ginang Ramirez sa paaralan, may mga report na kumalat na may mga estudyante na biglang nawawala matapos ang kanilang klase. Dahil dito, nagkaroon ng alingasnga sa buong bayan at nagdulot ng pangamba sa mga magulang. Ano ba talagang nangyayari sa mga estudyante natin? Bakit bigla na lang nawawala ng ganun-ganun lang? Nagtatakang tanong ni Mrs. Santos. Siguro may kaugnayan ito sa bagong guro natin. Si Ginang Ramirez ang pinakabagong dumating sa ating bayan at simula noon may mga hindi pangkaraniwang pangyayari na ang nangyari. Tugon naman ni Mr. Cruz. Sa kabila ng mga haka-haka, walang matibay na ebidensya na nagturo kay Ginang Ramirez bilang salarin. Kahit na may mga pangamba sa kanyang pagkatao, unti-unti nang naipakita ni Ginang Ramirez ang kanyang galing sa pagtuturo at ang kanyang pagmamahal sa kasaysayan. Dahil dito, nagsimula nang magbago ang pananaw ng ilan sa kanya. Astig pala si Ginang Ramirez. Ang galing ng pagtuturo niya. Hindi nakakatamad makinig. Nasisihang wika ni Pedro. Tama ka, Pedro. At least ngayon, mas naa-appreciate natin ang kasaysayan ng ating bayan. Hindi ko na masyadong pinapansin ang mga chismis tungkol sa kanya. Wika naman ni Lucy. Ang galing at husay ni Ginang Ramirez sa pagtuturo ang naging daan upang mabuo ang samahan ng mga estudyante. Unti-unti, nakalimutan nila ang takot at pangamba sa kanya. Sa kabila ng samahang nabuo sa pagitan ng mga estudyante at ni Ginang Ramirez, patuloy pa rin ang pagkawala ng ilang mga estudyante. Ang kanilang pagkawala ay nagdulot ng malalim na kalungkutan sa buong paaralan. Hanggang kailan pa ba natin hahayaang magpatuloy ang ganitong pangyayari? Kailangan natin kumuha ng aksyon bago pa mahuli ang lahat. Tugon ni Principal Reyes. Siguro naman may tamang paliwanag dyan. Baka may mga estudyante lang tayo na nagpapakahirap sa kanilang mga pag-aaral at nahihiya lamang silang umuwi. Sagot naman ng guidance counselor. Hindi mapigilan ang pangamba at kalungkutan sa buong paaralan. Unti-unti nang nagbago ang klima ng pag-aaral at pati na rin ang pananaw ng mga tao sa bayan. Dahil sa patuloy na pagkawala ng mga estudyante, nagpulong ang mga magulang, guro at mga opisyal ng barangay upang talakayin ang issue. Ano ba talaga ang totoong nangyari sa ating bayan? Bakit patuloy pa rin ang pagkawala ng mga kabataan natin? Tanong ni Mayor Diaz. Ang aking hangarin lang naman ay mapalawak ang kaalaman ng mga estudyante sa kanilang kasaysayan. Wala po akong kinalaman sa pagkawala ng kanilang mga anak. Pagpapaliwanag ni Ginang Ramirez. Marahil ay dapat nating pakinggan ang panig ni Ginang Ramirez. Baka may tamang paliwanag siya sa mga pangyayaring ito. Nagdadalawang isip naman na tugon ni Principal Reyes. Ang usapan ay nagpatuloy, ngunit walang malinaw na solusyon ang kanilang naabot. Ang mga magulang ay nagpasyang mag-ingat na lamang at palakasin ang komunikasyon sa kanilang mga anak. Gayunpaman, pangamba at misteryo sa bayan ay patuloy pa ring bumabalot. Sa kabila ng mga pag-aalala at mga haka-haka, patuloy pa rin ang pagtuturo ni Ginang Ramirez sa mga estudyante. Ngunit, sa bawat aralin, tila may bagong kahulugan na sumisilip sa likod ng bawat salita at pangungusap niya. Ang galing talaga ni Ginang Ramirez, no? Parang buhay na buhay ang mga pangyayari sa bawat istorya na kanyang inilalabas. Oo nga, Pedro. Parang nagbabalik tayo sa panahon ng mga ninuno natin kapag siya ang nagtuturo.
Sagot naman ni Lucy kay Pedro. Samantalang ang ilan ay natutuwa sa bagong pamamaraan ng pagtuturo ni Ginang Ramirez, may ilan pa rin na hindi mapakali sa kakaibang enerhiya na bumabalot sa paaralan. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi si Maria, isang estudyante, bigla siyang napadaan sa harap ng silid-aralan ni Ginang Ramirez. Narinig niya ang tila malakas na himagsik ng mga tinig mula sa loob. Ano kaya nangyayari sa loob? Bakit may kakaibang ingay? Nang mabuksan niya ang pinto, hindi siya handa sa nakita niya. Nakita niya si Ginang Ramirez na tila kausap ang isang anino na hindi niya makita. Kailangan nating ipagpatuloy ang plano. Hindi natin dapat pabayaan na may nakahadlang sa atin. Tandaan mo yan. Pagpapahayag ni Ginang Ramirez sa kanyang kausap. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng takot at pagkabahala kay Maria. Sa mga araw na sumunod, patuloy pa rin ang pagkawala ng mga estudyante at walang nakapagturo kung ano ang tunay na nangyayari sa kanila. Sa paglakad ng mga natitirang estudyante sa paaralan, bigla silang napunta sa isang lumang silid na puno ng mga polusyon at alikabok. Bakit tayo napunta dito? Anong meron sa silid na to? Nagtatakang tanong ni Pedro. Mukhang hindi natin dapat maging dito. Parang may kakaibang lakas na nagtuturo sa atin pabalik dito. Sagot naman ni Lucy. Nang si Maria ay maupo sa isang upuan, bigla niyang napansin ang isang lumang libro na nakatago sa isang sulok. Teka lang, tingnan niyo. Isang lumang libro. Nagtatakang tugon naman ni Maria. Ang libro ay puno ng mga nakasulat na ritual at mga kakaibang simbolo na tila nagpapahiwatig ng kababalaghan. Habang binubuksan ni Maria ang lumang libro, biglang nagdilim ang silid-aralan at nagsimulang bumagsak ang mga libro mula sa mga istante. Ano ba ito? May multo ba dito? Nabibiglang tanong ni Pedro nang bumagsak na ang mga libro mula sa istante. Teka lang, wag muna tayong magpanik. Siguro may scientific explanation lang dito. Baka may sira lang sa ilaw o kaya sa mga halaman. Pagpapaliwanag naman ni Lucy sa mga kasama. Ngunit sa kabila ng kanilang pagtataka at pag-aalinlangan, hindi maitatanggi ang kakaibang lakas na nagtutulak sa kanila patungo sa isang lihim na katotohanan. Sa pagbukas ng lumang libro, biglang nagpakita ang isang nakakatakot na imahe sa mga pahina nito. Isang malademonyong nilalang na tila may kinalaman sa misteryo ng mga nawawalang estudyante. Ano to? Bakit may mga ganitong larawan dito sa libro? Nagtatakang tanong ni Maria. Baka ito ang dahilan kung bakit nawawala ang mga kaklase natin. Sagot naman ni Pedro. Siguro ito ang susi sa pagtuklas ng totoong nangyayari. Kailangan nating mag-ingat at alamin ang kabuuang katotohanan. Pagdadalang isip naman ni Lucy. Sa pag-aaral sa mga pahina ng libro, natuklasan ng grupo na may kaugnayan ang mga ritual sa pag-aalay ng mga estudyante sa kakaibang nilalang. Ngunit ang mga detalye ay hindi pa lubusang nauunawaan. Dahil sa mga nakuha nilang impormasyon mula sa lumang libro, nagpasya ang grupo na simulan ang kanilang paglalakbay patungo sa kababalaghan ng kagubatan. Dito nila inaasahang mahanap ang kasagutan sa mga misteryo ng mga nawawalang estudyante. Kailangan talaga nating magtulungan at maging handa sa anumang mangyari sa atin. Hindi tayo dapat magpatalo sa takot. Nagpapakatatag na tugon ni Pedro. Tama ka, Pedro. Kailangan nating harapin ang lihim na ito ng magkasama. Kung magtutulungan tayo, sigurado akong malalampasan natin ito. Suportang tugon naman ni Lucy kay Pedro. Sa kanilang paglalakbay sa kabundukan, hindi nila alam na malapit na silang makahanap ng kasagutan sa kanilang mga katanungan. Ngunit may mga panganib din na naghihintay sa kanilang paglalakbay. Sa gitna ng kagubatan, biglang lumitaw sa harap ng grupo ang mga nilalang na kanilang nakita sa lumang libro.
Ang mga ito ay tila hindi katulad ng anumang nilalang na kanilang nakita noon at nagdulot ito ng takot at pangamba sa mga estudyante. Sino kayo? Anong nais niyo sa amin? Pagtatangkang tanong ni Maria. Kami ang tagapag-alaga ng kagubatan. At kayo, mga bata, ay hindi dapat nandito sa aming teritoryo. Kami ay nandito lamang upang hanapin ang aming mga kaibigan. Wala kaming masamang hangarin sa inyo. Pagpapaliwanag ni Pedro. Ang mga tao ay laging dumadanas ng kaharian at kayo ay hindi nagsisisi. Subukan ninyong lumaban sa amin at malalaman ninyo ang kapangyarihan ng aming kaharian. Nagkaroon ng matinding laban sa pagitan ng mga estudyante at ng mga nilalang ng kagubatan. Sa kabila ng kanilang takot, nagpasya ang grupo na ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa mga nilalang na ito. Lumaban tayo, mga kaibigan. Hindi tayo magpapatalo sa mga to. Pag-uutos ni Maria sa kanyang mga kasama. Tama yan, Maria. Hindi tayo susuko hanggang sa makamit natin ang ating layunin. Suportang tugon naman ni Pedro kay Maria. Sa pamamagitan ng kanilang lakas ng loob at determinasyon, unti-unti nilang napigilan ang mga nilalang at nagtagumpay sila sa kanilang laban. Matapos ang kanilang matinding labanan, nagsimulang maglahad ng mga kasagutan ang mga nilalang sa grupo. Ipinakita nila ang tunay na dahilan sa pagkawala ng mga estudyante at ang lihim ng kalakasan ng kagubatan. Kami ay mga tagapagbantay ng kagubatan. Ang mga nawawalang estudyante ay hindi napunta sa aming kaharian ng kusa. Sila ay dinala rito ng isang masamang puwersa na humaharing sa kagubatan. Sino naman ang gumagawa nito? Ano ang hangarin nila? Tanong ni Lucy. Ang mga ito ay nilikha ng isang makapangyarihang albularyo na may masamang hangarin sa kagubatan. Kailangan ninyong pigilan siya bago pahuli ang lahat. Nang marinig ng grupo ang katotohanan, nagpasya silang magtulungan upang labanan ang masamang albularyo at iligtas ang mga nawawalang estudyante. Sa kanilang pagtahak sa kabundukan, natuklasan ng grupo ang lihim na himpilan ng masamang albularyo. Handa silang harapin ang anumang panganib upang maibalik ang mga nawawalang estudyante at mapanatili ang kapayapaan sa kagubatan. Hindi tayo dapat magpapatinag sa harap ng kasamaan. Tayo ay magtutulungan upang matalo ang masamang albularyo at iligtas ang ating mga kaibigan. Pagpapasyang tugon ni Pedro. Tama ka, Pedro. Hindi tayo papayag na matalo ang kabutihan. Kailangan nating magsama-sama at ipagtanggol ang ating bayan. Pagsang-ayon naman ni Maria. Dala ang kanilang tapang at determinasyon, nagpatuloy ang grupo sa kanilang paglalakbay tungo sa himpilan ng masasamang albularyo. Handa na silang harapin ang anumang pagsubok na kanilang mararanasan. Sa pagdating sa kuta ng albularyo, nagkaroon ng malupit na labanan sa pagitan ng grupo at ng mga tauhan ng masamang albularyo. Sa kabila ng kanilang maraming panganib, hindi sila nagpatanig at nagpatuloy sila sa kanilang misyon na iligtas ang mga nawawalang estudyante. Mag-ingat tayo, mga kaibigan. Hindi natin alam kung ano ang maaaring naghihintay sa loob ng kuta. Utos ni Lucy. Tayo ay magtutulungan at ipagtanggol ang isa't isa. Hindi tayo magpapatalo sa mga masasamang hangarin ng albularyo. Pagpapahayag ni Pedro. Dala ang kanilang mga sandata at ang kanilang tapang, pumasok ang grupo sa kuta ng albularyo. Handa na silang harapin ang anumang hamon at panganib na kanilang mararanasan. Sa gitna ng kuta ng albularyo, natagpuan nila ang mga nawawalang estudyante na nakakadena at naghihintay ng tulong. Agad nilang iniligtas ang mga ito at dinala palabas ng kuta. Salamat naman at ligtas na kayo, mga kaibigan. Hindi namin kayo pababayaan. Kagalakang tugon ni Maria.
Ano ang nangyari sa masamang albularyo? Nasugatan ba siya? Tanong ng isang estudyante na kasama sa mga binihag. Hindi ko alam kung nasugatan siya. Ngunit kailangan nating siguraduhin hindi na siya makakasakit pa ng iba. Tayo ay dapat magtutulungan upang wakasan ang kanyang masamang gawain. Sagot naman ni Pedro. Dala ang kanilang kaligtasan at ang mga estudyante. Nagpasya ang grupo na bumalik sa kanilang bayan at ipaalam sa lahat ang kanilang tagumpay. Gayunpaman, hindi pa rin nila alam kung anong hamon ang kanilang haharapin sa hinaharap. Sa kanilang pagbabalik sa bayan, dala ang mga estudyante na kanilang iniligtas mula sa kuta ng albularyo. Binati sila ng buong barangay ng may kasiyahan at pagpapahalaga. Ngunit kahit na may kasiyahan sa tagumpay ng grupo, may bahid pa rin ng pangamba at pag-aalala sa hinaharap. Salamat sa inyong paglalakbay at pagliligtas sa mga kabataan natin. Ang inyong tapang at determinasyon ay tunay na nakakabilib. Pagpapasalamat ni Mayor Diaz. Kami ay nagpapasalamat sa tiwalang ibinigay ninyo sa amin. Ngunit, hindi pa tapos ang laban. Kailangan nating magtulungan upang tiyakin na ligtas ang ating bayan mula sa mga masasamang hangarin. Pagtatanghal naman ni Ginang Ramirez. Sa kabila ng tagumpay ng kanilang misyon, alam ng grupo na mayroon pa silang kailangang harapin upang matiyak ang kapayapaan at kaligtasan ng kanilang bayan. Dahil sa mga pangyayaring nagdaan, nagsimula ang bayan ng San Miguel sa paghahanda para sa anumang panganib na maaaring dumating. Nagkaroon ng mga seminar at pagsasanay sa mga residente tungkol sa paghahanda sa kalamidad at pangangalaga sa kalikasan. Sa ganitong mga pagkakataon, kailangan nating magsama-sama at magtutulungan. Ang paghahanda ay mahalaga upang mapanatili nating ligtas ang ating mga pamilya at pamayanan. Pagbibigay gabay ni Mrs. Santos. Tama ka, Mrs. Santos. Hindi natin alam kung kailan darating ang susunod na panganib. Kaya't mahalaga na tayo ay handa at handa sa anumang mangyari. Pagpapahayag naman ni Mr. Cruz. Sa pamamagitan ng kanilang pagkakaisa at pagtutulungan, handa na ang bayan ng San Miguel na harapin ang anumang hamon na kanilang mararanasan sa hinaharap. Sa huli, ang bayan ng San Miguel ay nagtagumpay sa pagharap ng mga hamon at panganib na kanilang pinagdadaanan. Ang tapang, determinasyon at pagkakaisa ng bawat isa ay nagbigay daan sa tagumpay ng buong pamayanan. Gayunpaman, natuklasan ng buong mamamayan na ang masamang albularyo ay isang guro sa nasabing paaralan na nagngangalang Mr. Antonio. Tinanggal siya sa paaralan gawa ng galawan niyang napakabalasubas at hindi dapat matuklasan ng mga mag-aaral. Kahit nung una ay napagkamalan na si Ginang Ramirez ang salarin sa lahat ng mga nangyayari, naging kabaliktaran ang nangyari dahil yung anino na kinausap ni Ginang Ramirez ay isa sa tagabantay ng gubat na parehas silang may hangarin na iligtas ang mga kabataan sa kamay ng albularyo. Salamat sa bawat isa sa inyong sakripisyo at pagtitiwala, lalong-lalo na sa iyo, Ginang Ramirez, at sa inyong grupo, Pedro. Ang inyong dedikasyon sa kapwa at sa bayan ay talaga namang hindi makakalimutan. Pagpapasalamat ni Mayor Diaz. Wala yon, Mayor. Sa ating pagtatapos, tandaan natin na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang sa pagharap sa mga hamon, kundi sa pagtutulungan at pagkakaisa sa gitna ng anumang krisis. Nakangiting tugon ni Ginang Ramirez. Sa huli, ang bayan ng San Miguel ay nagdiriwang sa kanilang tagumpay at nagpapahayag ng pag-asa at pag-asa sa hinaharap. Dala ang mga aral na kanilang natutunan sa kanilang mga pagsubok. Handa silang harapin ang anumang hamon na darating sa kanilang buhay. Salamat.